tayo po ay dadako na sa ating opening prayer. Ating pong song leader ay wala po. Okay, let us pray. Our most gracious and kind Heavenly Father, we thank you for bringing us together once again through this online platform. We praise you for your unfailing love, your mercy, and your faithfulness that never fails. As we study your word, dear Lord, tonight, send us your Holy Spirit to guide us and give us understanding. Help us not only to hear your word, but to live it out daily. Teach us to trust you fully, to walk by faith, and to remain faithful. Please bless all the participants and also bless our speaker tonight, Brother Joel Son Umbao. May you anoint him with your Holy Spirit, dear Lord, that he may be able to utter the words that you want him to share to us, and help us, O Lord, how to apply it in our lives. Forgive us, Lord, from all our sins, and help us to forgive others as well. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good evening po and happy midweek sa lahat. Marami-rami po tayo ngayon. At kahit pa paano po ay nakakapag-meet tayo ngayong gitna ng linggo. Ang dapat po nag-lead sa atin ng awit ay si Sister Laverne at Sister Lynn, pero siguro may technical problems, di natin alam. Ang nag-lead naman sa atin ng opening prayer ay si Sister Marian, at ako naman po ang welcome remarks. At bago po magsalita po si Joel Sonumba, ako pala yun. Sorry, ako pala yun. Bago pala ako magsalita, ay aawit muna kami para sa Diyos. At pagkatapos po, magkakaroon po tayo ng seasons of prayer and closing prayer by the speaker. Ayun po. So, ito na po. Kami po iaawit ni Marian para sa Panginoon. Savior is waiting to enter your heart. Why don't you let him come in? There's nothing in this world to keep us apart. What is your answer to him? Time after time he has waited before, and now he is waiting again to see if you're willing to open the door. Oh, how he wants to come in. If you take one step toward the Savior, my friend, you'll find his arms open wide. Receive him and all of your darkness will end. Within your heart he'll abide. Time after time he has waited before, and now he's waiting again to see if you're willing to open the door. Oh, how he wants to come in.
Good evening po and happy midweek. Maganda po yung awit na binigay natin, narinig natin sapagkat nababagay po siya ngayon sa ating pag-uusapan tungkol po sa puso. So, bago tayo magsimula, basahin muna natin yung Bible verse na ito. Makikita natin siya sa 1 Corinthians 3:16. Sabi rito, "Do you know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit lives in you?" Tayo po'y manalangin muna bago tayo magpatuloy. Panginoon, sana po'y maunawaan namin ang health lecture na ito at makakita kami ng spiritual side sa lesson na to. Salamat po Ama sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang ating pong lesson ay, ang ating pag-uusapan ay kinuha ko po sa book nila Dr. Barona. It's about healthy choices. So, tungkol to sa proper diet na kailangan nating pa-practice, kainin. Ang pinaka kasing importante rito ay yung tungkol sa epekto ng pagkain natin sa ating puso. So, lately lang po, namatayan po ako ng pasyente. Kahapon, kakausap ko pa lang siya, dumating siya sa clinic. Sabi niya, 3 araw na raw siya nahihirapan huminga. So, in-expect ko sa baga yung problema. Pinakinggan ko yung lungs niya, clear naman. So, tuwing nagsasalita siya, hingal na hingal siya, parang tumakbo siya ng ilang kilometro. Pinakinggan ko yung tibok ng puso niya, napakabilis, grabe. 120 pataas, 120 beats per minute. Tapos yung kanyang oxygen saturation naman ay normal. So hindi ako masyado nag-alala, sabi ko baka nakakaroon siya ng thyroid storm. So binigyan ko po siya ng laboratory test, ECG, at binigyan ko siya ng test para sa thyroid at pinainom ko siya ng gamot na pampabagal ng tibok ng puso. Kinagabihan, tumawag po sa akin. Sabi niya sa akin, "Dok, ba't ganito pakiramdam ko? Parang lalong sumama pakiramdam ko." Sabi ko, wala namang ganong side effect yung gamot. Sabi ko, dapat nga babagal yung tibok ng puso mo at magiging maayos ang paghinga mo. So after a few minutes, binaba ko na yung usapan namin. Tapos biglang naramdaman ko, bulong sa akin ng Holy Spirit, sabi, "Tawagan mo." So tinawagan ko ulit. Sabi ko, "Ma'am, magsalita ka nga ulit." So nagsalita siya. Pagsalita niya, hingal na talaga. Mas grabe pa kesa nung narinig ko nung nasa clinic kami. So sabi ko, dumiretso na kayo sa emergency room. Pumunta na kayo sa Quezon City General. So dumiretso po sila ron. So natulog na po kami. Maya-maya mga pagdating ng alas 11 ng gabi, tumawag yung kapatid. Sabi, "Dok, tutubuhan na po yung kapatid ko, tutubuhan na siya." Ako, ba't nangyari? Nandito na kami sa ospital, hindi siya makahinga na maayos. And then after that, sabi ko, "Sige po, tubuhan niyo po." Kasi parang ayaw pa nilang patubuhan. And after that nga, natulog na ako. Kinabukasan, tumawag ako sa kanila, kinamusta ko. Yan, kahapon lang yata, or kahapon, namatay na po yung pasyente. So nakakalungkot, pinag-pray pa naman po namin ni Maria na sana makarecover siya, pero may mga bagay talagang nangyayari na minsan avoidable pero ninineglect natin. So isa dyan yung importance nga po ng kalusugan natin sa diet. So sabi nga po dito sa librong to, ang pinaka-cause talaga ng death na pinakamataas, isa rito ay yung coronary heart disease. It's a silent killer. So ano ba ibig sabihin ng coronary heart disease? Ang nangyayari lang naman yung coronary heart disease sa pag-accumulate ng plaque sa ugat ng puso, sa blood vessel. So dahan-dahan, pag ang practice natin sa buhay natin ay puro fats ang kinakain natin, dahan-dahan nag-accumulate yung taba sa loob ng arteries. So isipin mo na lang, for example, isang straw, lagyan mo yun ng taba ng sabihin natin yung utak ng baka. So buhusan mo ng tubig, hindi papasok yung doon, yung tubig doon sa straw na yun, hindi magpa-pass through. So pag pinanganak tayo, talagang ang puso natin, ang blood vessel natin ay very flexible. Malambot siya, nabibend parang hose. Pero habang tumatanda tayo, dahil nga sa pagkain natin, nagiging stiff siya, nag-accumulate yung fat at biglang nagkakaroon ng lesser space para dumaan yung blood natin doon. So, ano bang simptomas na mararamdaman? Usually, pag bata pa, wala pang mararamdaman, pero pag dumating na sa pagtanda, siguro mga 60s, 50s, pataas, madali nang hingalin.
So, hindi lahat ng paghihingal ay dahil sa problema sa baga, but ito rin ay isang simptomas na meron kang problema sa blood vessel ng puso mo. Ang tinatawag doon, angina. So, angina, dahil nga increase yung exercise mo, increase yung paggalaw mo, pero unti lang yung maipasok na blood vessel, kaya unti lang yung mapapasok na red blood cell, kaya unti rin yung oxygen na madideliver sa heart muscle. At pag nangyari yon, napapagod yung muscle ng heart sa pagtibok, kaya nararamdaman nyo yung chest pain. So, nung World War II, sabi rito sa libro, nagkaroon ng change in diet sa mga Europeans. Dati kasi ang diet ng Europeans, meat, eggs, dairy. Ang nangyari, binigyan sila ng diet na potatoes, grains, beans, vegetables. Yung nangyari yon, na na-discover nila sa studies nila na bumaba yung incidence ng atherosclerotic heart disease. So, nabawasan yung heart attack na sa puso, yung stroke, yung sa utak, diabetes, gallstone, at mga cancer, arthritis. So, na-discover nila yung kaya nauso nga yung sinasabi na low fat, low cholesterol diet na nakakatulong. So, ngayon, sino bang risk sa mga heart attack pag nangyari itong atherosclerosis or narrowing of the blood vessel of the heart? So, ang pinaka, rito, apektado, yung mga lalaki, 50 years and older. So, dapat pag 50 years old na talaga pataas, dapat nagkakaroon na ng regular blood test. So, pag 50 years old pataas, tapos nagkaroon sila ng cholesterol level na 295, mas prone sila magkaroon ng heart attack. Sino pa ba? Yung mga age 60, yung mga nagsisigarilyo. So, mabuti tayo yung mga Adventist, pinagbabawal natin yung smoking, wala nag-smoke sa atin. So, yung mga smokers, mas risk sila mamatay sa heart disease. Tsaka isa pa, yung mga taong may high blood pressure. So, kasi pag nagkakaroon ka ng high blood pressure, lalo pang nagko-constrict yung blood vessel mo, wala nang makadaan na dugo, tapos nag-constrict pa, sumikip, di mas lalong aatakihin ka sa puso. Ang isa pa, yung mga obese, yung matatabang tao, yung mga hindi nag-exercise, yung merong sedentary lifestyle, tapos laging stress, lalo na yung stress, kasi pag na-stress ka, may nagre-release na hormone sa katawan mo na magko-constrict ng blood vessel. So, pag nag-constrict yung blood vessel, ayun na naman, apektado na naman yung puso, magdi-decrease yung oxygen supply, at magkakaroon ng chest pain. At pagkatapos yan, pag wala nang dumaloy, mag-heart attack at mamamatay yung puso. So, sabi rito, importante talaga yung medication and surgery din. Pero, ang mas importante talaga ay yung prevention. Pag hindi kinaya ng diet control, sinasabayan usually ng medication katulad ng mga statins, yung mga atorvastatin, at ang mamahalin na yung bypass nga. So, bakit pa natin haantayin mangyari yon? Pwede naman nating ma-prevent. So, ano yung best approach? Sabi rito, hindi naman daw dire-diretsong magdi-degrade yung heart, yung blood vessel. Ibig sabihin, may pag-asa pa yung mga merong atherosclerotic heart disease sa pamamagitan ng diet and lifestyle changes. So, ano yung mga pwedeng gawin natin para mabawasan yung risk natin magkaroon ng heart attack? Ang gagawin daw, magluto sa bahay, home cooked meals, low in fat and cholesterol. So, yun, lagi ko sinasabi sa mga pasyente yun. Pero lately nga, ako guilty rin dahil nga nasa clinic sa baba, tinatamad na ako umakyat sa bahay, umu-order na lang ako sa Jollibee. So, ang taba-taba na, puro paulit-ulit ng burger steak. Tapos yung McDonald's na chicken. Tapos, Chowking, sabi ko, ano kaya mangyayari sa blood vessel ko? Samantalang nung 2 years ago, nagpa-test ako sa laboratory nung low density lipoprotein ko, yung mga cholesterol ko. Napaka-healthy. Ang ganda ng ang ganda ng blood picture ko. Mapayat pa ako nun. Ngayon, tumaba ako, puro Jollibee pa. Sabi ko, ano kaya mangyayari sa cholesterol level ng katawan ko? Kinakabahan ako. Pero, hindi pa naman ako inihingal at nag-exercise ako ngayon. So, sabi ko siguro medyo bawi sa exercise. Pero, ayun pa rin, kailangan pa rin natin magbago sa diet natin. Home cooked meal ang pinaka-importante. So, kailangan din natin mag-salt restriction.
sabi rito sa libro, at least 5 grams. Pero sa cardio, sa mga cardiology, sabi nila, at least less than 2 grams a day. Ibig sabihin, pag maalat na yung pagkain, huwag na tayo magsawsawan sa patis o kaya sa bagoong, yung yung fish bagoong natin. Iwasan na natin yon. Ngayon, sabi rin dito, akala natin dire-diretso na nga na wala nang gamot, kundi medication na lang tsaka operation. Pero hindi, meron pa raw. There's a way para mapababa natin yung blood cholesterol natin. Nagkaroon ka ng study noon, 1990s, dalawang group na tao na may sakit na sa puso, meron silang atherosclerosis or cholesterol sa blood vessels ng puso. Yung unang group, pinatigil sila magsigarilyo, at nagkakaroon sila ng paglalakad araw-araw. At ang sunod pa, meron din silang vegetarian diet with less than 10% of their calories coming from fat and walang cholesterol. At yung isa naman, group, ay binigyan ng tinatawag na prudent diet. Itong prudent diet na to, it allowed 30% of calories as fat. So, merong fat na kasama at saka 300 milligrams of cholesterol a day. At the end of the year, nagkaroon ng study, pinag-aralan ko anong result. So, nalaman na doon sa vegetarian diet, napakababa talaga nung cholesterol, na bumawas talaga na sobrang babang-baba. Pero yung binigyan ng prudent diet na nag-allow na at least 30% calories, tsaka 300 milligrams ng cholesterol a day, halos walang nabago sa lipid profile nila. So, ibig sabihin nun, mahalaga talaga yung vegetables sa diet natin, tsaka exercise. So, syempre ako, hindi ko naman pwedeng ipaglaban yung sasabihin ko, hindi, pangit, mahirap mag-vegetarian. Pero kung tutusin talaga, ayun ang ideal. Maganda yung vegetarian diet. Kasi ang isang magandang example po dyan, yung tiyuhin ko, 85 years old na siya ngayon. Nagpunta kami ng SM nung bumisita siya galing Bicol. Naglakad kami ng SM sa Fairview. Nako, parang binata maglakad, dire-diretso, hindi hinihingal, nakatayo. Gusto ko ang pagurin, tinetest ko kung totoo talaga kasi ayoko ng vegetarian. Sabi ko, parang unfair naman yan, ba't vegetarian? Gusto ko kumain ng meat. So, tineste ko kung malakas talaga siya, lakad-lakad kami. Hindi napapagod. Sabi ko, ang galing talaga ng vegetarian diet. Talagang hahaba yung buhay mo, lalakas ka pa. Ayun, so, ang sinasabi nga po rito, ang pinaka-importante talaga natin gawin, tanggalin natin yung fat sa diet natin. So, ano makikita natin yung lesson po dito? Sabi nga dito sa Bible, ang sabi sa Bible, we are the temple of God. Our body is the temple of God. Dapat alagaan nating mabuti kung anong nilalaman ng ating katawan. Hindi lang physically, kundi spiritually rin. Tulad nga na sabi ni Jesus, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So, kung anong pinapasok natin sa puso natin, ay nalalabas sa ating bibig. Kung anong kinakain natin, yun din ang magiging resulta ng buhay natin. So, ayun lang po ang mensahe natin ngayong gabi. Sana po na-bless tayo at may napulot po tayong leksyon. At ngayon po, magpuproceed po tayo sa season of prayer. Wala po tayong na-receive na mga request. Wala po yata mga request. Tingnan po natin ha. Ito, nag-text si Sister Laverne. Hindi sila nakaabot dahil na traffic pa sa Rivera. Nakakaawa naman. Traffic nga. May picture. So, ayun lang po. Magpipray na muna po tayo ngayon. Pagdarasal na lang po natin yung yung ating samahan sa church, matanggal yung isang gulo-gulo, tapos maging matibay yung faith, lalo na yung mga baguhan natin mga membro, at magpapasalamat tayo dahil nga dumadami ulit tayo dahil maraming lumipat na mga members, which is one of the prayers po na paulit-ulit ko dinadalangin noong paman na dumami po tayo sa remnant. Tayo po'y yumuko or lumuhod po sa panalangin. Let's pray. Panginoon Diyos, pinapasalamatan po namin kayo ngayong gabi sapagkat kami po'y nakapag-tipon-tipon sa midweek worship na ito. Amin pong pinapasalamatan kayo sapagkat araw-araw nyo po kaming binibigyan ng mga
blessing kasama na ang pagsubok na tumutulong sa amin para lalong tumibay ang aming faith at lalo kaming lumapit sa inyo. Dinadalangin po namin, Lord, na sana ang aming puso ay laging mapuno ng iyong pag-ibig, mapuno ng iyong ilaw upang mag-reflect ito sa mga taong nakakasalamuhan namin. Naway ang aming mga salita ay magkaroon ng magandang maayos na pananalita at maging ilaw kami sa kaming kapwa. Dinadalangin po namin, Lord, ang aming simbahan, ang aming samahan, ang PUC Remnant Church. Naway lalo pong tumibay ang pananampalataya ng bawat isa. Gabayan niyo po ang mga leaders ng church at ang mga members na sana'y magkakasundo, magkaroon ng humility at patibayin ang faith ng bawat isa. Dinadalangin ko rin po ang pasasalamat sapagkat nadagdagan po kami at sana po lalo pa kaming dumami, maging active po lalo lahat ang mga membro. Dinadalangin din namin ang mga baguhan namin members sa mga bagong binyag na sana po tumibay din po ang kanilang pananampalataya at manatili silang tapat hanggang sa inyong muling pagbabalik. Dinadalangin namin ang iba namin mga kamembro na may mga problema sa kalusugan, sa pera, sa spiritual. Tulungan niyo po sila na malagpasan ito at naway magkaroon kami ng paraan para malaman ito at matulungan sila. At Lord, sana po'y maging handa kami sa inyong pagbabalik, maging useful kami para i-spread ang gospel at tulungan niyo po kami na matutong magpatawad tulad sa pagpapatawad niyo sa aming kasalanan. Maraming salamat po, Ama, sa pagdinig at pagsagot ng aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen. Kami na lang po magpapaawit po ng ng Kami na ah, lang, Doc, kayo na lang po. Sige po. Thank you po. para po sa ating pagtatapos, awitin po natin ang Have Thine Own Way, Lord. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and break me after thy will. For I am waiting, yielded and still. Have thine own way, Lord, have thine own way. Search me and try me, Master, today. Whiter than snow, Lord, wash me just now, as in thy presence, humbly I bow. Have thine own way, Lord, have thine own way. Wounded and weary, help me, I pray. Power of power, surely is thine. Touch me and heal me, Savior divine. Have thine own way, Lord, have thine own way. Hold on my being, absolute sway. Fill with thy spirit, till all shall see Christ only always living in me. Tayo po'y mag-pray. Dear Lord, salamat po muli ngayong gabi at sa aming pagtulog. Bantayan niyo po kami at bigyan niyo po kami maayos na pahinga upang bukas kami magising at muling makapaglingkod sa inyo.
Gabayan niyo po kami lahat, miyembro ng Remnant Church at lahat po ng mga Kristiyanong naniniwala sa inyo na kami po yung manatiling matatag hanggang sa inyong muling pagbabalik. Tulungan niyo pong alagaan namin ang aming katawan at patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy midweek po. Thank you po.